Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matinding kaganapan ng yumanig sa kapulungan ngayong araw matapos umamin umano si Congressman Chua sa ilang isyong matagal nang pinag-uusapan sa loob ng Kongreso. Sa gitna ng mainit na pagdinig na pinamunuan ni Senator Rodante Marcoleta, hindi maiiwasang umalingaw ang mga revelasyong ikinagulat ng mga kapwa mambabatas. Ayon sa ilang testigo, malinaw ang pahayag ni Chua na may ilang pagkukulang at pagkakamaling nangyari sa mga proyektong kanyang kinakasangkutan. Sa patuloy na investigasyon ni Marcoleta, tila mas lalong nabunyag ang mga detalyeng matagal nang ikinukubli. Marin nitong binusisi ang mga dokumento at ebidensyang hawak dahilan upang umigting ang tensyon sa loob ng sesyon. Hindi rin pinalampas ni Marcoleta ang pagkakataon upang busisiin ang mga koneksyon ng mga proyektong ito sa ilang malalaking personalidad sa politika. Samantala, habang abala ang media at pagbabalita ng pag-amin ni Chua, isang malaking balitang pampolitika ang lumutang. Ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte ay tuluyan ng ibinasura. Ayon sa mga opisyal, kulang umano sa matibay na ebidensya ang kaso dahilan upang ito'y isara. Naglabas din ng pahayag ang kampo ni VP Sara na nagsasabing malinaw na ito ay patunay na malinis ang kanyang pangalan. Sa kabuuan, naging makasabay ang dalawang malalaking pangyayaring ito. Ang pag-amin ni Congressman Chua sa gitna ng masusing investigasyon ni Marcoleta at ang tuluyang pagkakabasura ng impeachment laban sa pangalawang pangulo. Bagamat magkaibang isyo, kapwa itong nagdulot ng matinding ingay sa larangan ng politika at posibleng magbukas ng panibagong kabanata sa mga susunod na linggo. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Manginginita ika nga. Wala kang makukuha, Benny Abante. Masyado kang napaghahalata. Nagpahuli ka pa talaga, no? Yung anak mo kahapon bumanat. Tapos ikaw pagkatapos na lahat ng kaguluhan, bigla kang bibira, bigla kang e-eksena sa gitna, di ba? Kasi babanatan mo itong si Amy Marcos. Di ko binagtatanggol si Amy Marcos. By all means, at banatan mo siya hanggang gusto mo. Wala tayong problema dyan. Pero yung banat, okay lang kay si Alonto Adjong, dito kay Joel Chua, yun mga nanalo talaga yun. Kahit na medyo ano nga rin yung questionable, di ba? Yung mga yon na-declarang panalo, hindi na-disqualify yung kanilang mga kalaban. Pero dahil ikaw, na-disqualify yung kalaban mo, pagka meron ganitong pinag-uusapan, huwag ka sumali. Nagmumukha ka lang aso nitong si Bonjing. Diba? Ang dating parang, ay, dahil naupo ako bilang congressman, kailangan kong talagang magpakitang gilas kay Bonjing, di ba? Huwag ganon, huwag ganon na Benny Boy, hindi pa kakanasam niyan, ika nga. Eto na nga mga kababayan, ito na yung pinakaabangan ko kung anong, kasi, eto kasi yan, noong nagdaang sona niya, marami hong naghihintay kung anong sasabihin itong bangag na to, kaugnay sa online gambling. Kasi marami ho talagang nalululong dito sa online sugal ngayong mga panahon na to. Mas ito, hindi ho natin pwedeng ihalin tulad ito sa Pogo, okay? Ito yung, halimbawa, ito ang Pogo, ito ang level ng Pogo. Okay? Ito, para simpleng analogy lang. Ito, ganito yung Pogo, yan. Taasan na natin, yan, yan. Ganito. Merong mga foreign related crimes kung tawagin nila, 'di ba? Yung mga Chino kung ano-ano pinagagawa sa Pilipinas. Diyan sila. Diyan yung Pogo. Pero hindi nagsusugal ang mga Pilipino. Dito sa online gambling na pinatupad dito sa administrasyon ni Banga, ganito ho level nun. Yun. Ayan, baba ko, yan. Hindi. Mataas Kasi ang problema ho dito sa online gambling na to, nagsusugal mga Pilipino. Hindi mga banyaga. Okay? Tinanggal nila ang Pogo. Okay? Dinimonize nila ang Pogo kung ano-anong sinabi nila sa Pogo dahil naging programa yon nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at pinalitan nila ito ng online gambling. Ngayon, ang pinasugal nila ang sambayan ng Pilipino. Diba? Hinihintay ho yan noong SONA kung anong sasabihin nitong si Bangag. Eto na ho, nagsalita na ho siya. Ang sabi ho niya, President Ferdinand Marcos Jr. said, the government will hold a dialogue with stakeholders on the impact of online gambling. Manghingi ka pa ng dialogue sa mga stakeholders. Seryoso to, Brad? Hindi nga, seryoso to. Kailangan pa natin ng dialogue sa bagay. Yung bataan mo, sabi nila, di ba?
Ang mga ano lang naman, ang mga illegal, ang ano, ang kailangan nyo, ang issue natin dito, regulation. 'Di ba? Dapat sumunod ano yung ika nga mapahigting ang pagbabantay doon sa mga unregulated na online gambling platform. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, yung mismong programa na online gambling, hindi yung regulation. Kahit higpitan nyo pa ang regulation, kahit natanggalin nyo pa ang mga tawag dito, mga digital wallet, walang kwenta yan. Sugarol nga eh. Okay lang sana yan, di ba? Mag-online gambling tayo. Okay, mag-online gambling tayo kahit sobrang against tayo dyan. Hindi ko tayo kahit anumang klaseng sugal. Hindi ko tayo fan yan. Mag-online gambling tayo, dapat from the beginning, hindi natin sinangkot dito yung mga digital wallets, kagaya ng GCash, yung napakadaling mag-cash in. From the very beginning, kung hindi napasama yung mga yon, malamang sa malamang, hindi ganito kalala ang problema natin. At hindi rin naman lolobo ang revenue nila kung hindi ganito kalala ang problema natin. Kasi ano yung problema, ipinagbabawal na dito sa online gambling, mapalegal, hindi illegal, sama-sama lang ho yan. Lahat yan nakakasama sa ating mga kababayan. Kasi ang iniisip nila dito, revenue eh. Paano tumataas nga revenue natin? Tumataas din yung mga nalululong sa sugal ng ating mga kababayan. Yung nakukuhang revenue ng pamahalaan galing dito sa illegal na sugal na to, at galing dito sa online gambling na to, inutang yun ng ating mga kababayan. Di ba? Inutang ho. Ngayon, pagka wala ng pambayad, ano mangyayari? Manghihingi ng ayuda. Pag nangingi ng ayuda, ano mangyayari? Pag natanggap na yung ayuda, isusugal ulit. Ganun ho mga kababayan. Magiging cycle na lang ng mga Pilipino yung buwisit na sugal na yan. Mr. President, ano yun na ho? Ito, gawin nyo na lang, wala nang maraming stakeholder. Total ban nyo na ho. Merong mga kasino. Ika nga, di ba? Merong mga perya-perya pagka malapit ang piyesta, di ba? Yan, pagka malapit ang piyesta, alam ko pwede yan eh. Pero pagkatapos ng piyesta, kailangan na nilang umalis. Kasama yun sa kasiyahan. Meron naman mga ganun. Pero yung napakadaling mag-cash in, kahit yung tipong 10 taong gulang na bata, merong GCash yung nanay niya, ilinagay niya yung account niya, tapos diretsong cash in. Ganun lang ang simple. Makakapagsugal na 5 taong gulang, 10 taong gulang, o kahit ilang taong gulang pa yan. Malay ba ng app na kung ilang taon ka na, pagka linagay mo yan, 18, ano pang pakialam niya, di ba? Ganun ho kalala ang problema natin. Ng tokwa, meron pa tayong isa dito, papasadahan pa ba natin to? Ay, hindi na siguro. Bukas na ho siguro yun. Kailangan na natin pakinggan itong si Baliko ang Bibig. Marami nang nakakamiss dito sa kay Baliko ang Bibig eh. O ito na, Baliko ang Bibig. Panatan mo na. Nakakahiya. Oh. Nakakahiya ang desisyon ng Senado patungkol sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Kalma lang. Puso mo, Brad. Ramdam ko yung paghinagpis di ba? Ramdam ko karamihan daw dito sa mga tropa nito hindi nakatulog kagabi. Pagkatapos na naging botohan sa Senado, yung mga katoto niya hindi daw nakatulog. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential fund. Teka lang, 125 lang yun. Ba't biglang lumobo? Nagkaka-interest? Kitamba pagka hindi natatalakay? Tingin ko next filing nila ng impeachment labang kay VP Sara, magiging na yan? Magiging 1 billion na. Di ba ngayon 600 na sinasabi nila, may 600. Sa February 2026, magiging 1 billion na yan. Tapos sa 2027, magiging 10 billion yan. Ito kasalanan mo, Brad eh. Ikaw una naging sponsor, di ba? Sinasabi ko sa'yo. Kung ano-ano kasi pinaglalagay nyo dun sa unang impeachment. Nakita nung mga nagbasa, anak ng tokwa, bakit hindi sila nakipag-coordinate sa atin? Ang haba nito, ang dami namang articles of impeachment. Anak ng Petrang Garapata, hindi pwede ito. Second filing. Isimplify natin. Teka.
Hindi pa rin pwede to. Ano ba naman pinaglalagay dito? Mali ito. Oh. Nag-file ulit, pakatlo. Chinek ulit ng mga tauhan nitong si Bonjing, oh. Mali na naman. Anak ng Petrang Garabatay. Hindi pwede to. Ba't ganito? Oh, yung pang-apat. Oh, ito, na-simplify na lang. Oh, ito. Oh, yan, pwede na yan. Okay. I-archive yung tatlo. Ito, babanatan natin. Patawag nyo na sila. sabi ni Bonjing, oh, patawag nyo na sila. Okay na to. Papirmahan nyo na sila. Yung bago mag-election break. Oh, bago mag-recess election break. Papirmahan nyo na sila. Game. Yun, ganun nun nga. Oh. Ay, ano pala yun? Bago mag-Christmas break. Sorry. Nakalimutan ko na din eh. Matagal na kasi. Diba? Hindi naman tayo kagaya ni Senator Rodante Marcoleta. Petabyte ang utak nun eh. Di ba? Napakatalas ho niya. Napakatalas ho nung mama na yun eh. Ibang level ho, ika nga. Tuloy natin to si Sendanya. At alantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Ayun, yun ang sinasabi natin. Dapat talaga tuloy ang laban. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayo titigil. Ha? Tuloy-tuloy nyo lang. O, ito naman. Kaya ano naman ho tayo kay... Ano pangalan to? Joel Chihuahua. Siguro Joel mas Chihuahua. masasabi na lamang po natin na si Senator Marcoleta ay isang abogado. Mahusay din naman po. Alam naman po natin. Anong mahusay din naman po? Mahusay talaga. Anak ng tokwa, yun pagka walang backup yun, Brad. Walang walang ghostwriter yun, ika nga. Walang index card yun. Oh. Hindi mahusay naman. Wag mo lagyan ng naman. Para mo namang mahusay talaga. Yan, nakasama po namin dito sa house. Kaya siguro siya yung tamang tao na mas makakapagpaliwanag ng mga... Nakasama daw ho nila sa house. Anong ginawa nyo nung nakasama nyo siya sa house? Anong ginawa nyo? Binastos nyo. Kayo dyan sa House of Representatives, magkakagulatan na lang, bakit hindi na ako kasama sa committee na to? Di ba? Yun ang ginawa nyo sa kanya. Inagawan nyo pa nga ng hopya eh. Yan ang problema sa inyo. Ngayon, nakasama? Iniwan niya kayo. legal implications at makakasagot sa mga tanong na po pwedeng ibato dito po sa kanyang motion. Kasi kung hindi po abogado ang maghahain ng motion, baka po mas lalo pong hindi ma-justify yung kanilang motion na ihahain sa plenaryo. There's no doubt naman po that sabi nga ni Chairman Joel na magaling naman talaga bilang abogado at bilang legislator. There's no doubt that his inclusion to the block is a strong addition doon sa kung ano man yung mga advocacies. Sayang, no, hindi nyo pinahalagahan. Ay, sabagay, di naman sasama sa mga sintu-sintu si Senator Rodante Marcoleta, kaya okay na din yun. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Benny, kay One Ball University. Game, tuloy na ho natin. Ilagay muna natin to sa isang tabi and we move forward. Yun po Your yung... Honor, I have a question. Kasi di ba motion to archive and then motion to put it on the table. Kung yung bang on the table ang nanalo, kung sakali man mag-iba ang desisyon ng Supreme Court, hindi na nila pagbobotohan na matuloy yung impeachment trial? Sa bandang huli, pagbobotohan pa rin ang lahat. Kahit na anong motion pa. Oo. Okay. Kumbaga, ang sitwasyon ay motion to dismiss, okay? Yun po ang pending main motion, kumbaga, live motion. Nagkaroon po ng mas mataas na motion, doon sa main motion na kung tawagin nga po ay
motion to table, to lay on the table. Kaya ang sabi, sandali lang ha, mas mataas na motion ito, kaya ito muna ang ating pakinggan. At yun nga po ang ating sisimulan sa ating diskusyon. Kasama po si Senate Minority Leader Tito Soto. Girl? Good morning po, Girl. Tito Sen. Eto, Hi, eto good na, eto morning, Cha. Good morning, and Kong Ted. Eto na. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yung late na kayo natapos kagabi, Tito Sen. Thank you for being on the show. Nakapagpahinga na po ba? Medyo, pagdating ko dito sa bahay naman kasi, alam mo naman medyo nire-relax agad ako ni Mrs. Kaya, Nako. So, Okay na. so what was laid on the table? Nagkaibang table yon. Anong, sandwich. Sandwich. Sarap naman. wala bang dinuguan? Oo. Wala eh. Pero ito na, no, Tito Sen, sabi nga po nga namin medyo late na kayo natapos, inabot ng mahigit 6 na oras yung naging debate po kahapon. Nauwi po dito sa transfer the articles of impeachment to the archives, adhering to the immediately executory decision rendered by the SC and Bank, which held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction over the same. Mahaba-haba po ito. Pero kapag sinabi po bang archive, Tito Sen, ito po ba ay automatic na talagang tapos na yung proseso o yung katulad ng sinasabi ng ibang mga senador kahapon na posible pa daw po itong ma-revive later on kung magbago man ang desisyon ng Korte Suprema? Ang totoo nung pag sinabing archive, ito yung tradisyon sa Senado, sa parliamentary rules. Pag sinabing archive, nakabaon na yon. Nakabaon. Nilibing. Yun pala ho yun mga kababayan. Pagka sinabing archive, nakabaon na, nakalibing na. Okay. Ganun yun. Unless, pareho nung sinabi nila, and I will hold them to that, na sinabi nila, itong motion na to, na ina-approve nila, ay pwedeng bawiin. Kung ganun yung sinabi nung iba habang sila bumoboto, at parang ganun din yung pananaw ng majority leader, I have probably half won the battle. Sapagkat ang akin doon kasi, ayoko ng motion to dismiss. I-dismiss mo yung articles of impeachment. Ang daming mali doon eh. Ang daming mali doon sa punto na yon. Sapagkat dito walang kinalaman si VP Sara. Walang kinalaman ng kahit sino dito. Ang sa akin, constitution. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng walang kinalaman si VP Sara. Siya ang ini-impeach dyan. Duterte. Brad. Yan ang problema eh. Pagka hindi ka abogado kung ano-ano pinagsasabi mo eh. Hindi pwede yung proseso. Ang may problema dito si VP Sara. Yung pinagpipilitan mo na dapat tuloy-tuloy lang o yung sabi ng legal luminary mo dito sa isa na to kahit hindi sundin ng Korte Suprema, tuloy-tuloy ang impeachment trial. Si VP ang ini-impeach dito. Huwag mo sabihin hindi kasama si VP dito. Constitution. At sa akin yung kung ano ang tama. Kaya magmo-motion to dismiss ka, yung sinusundan mo, yung Supreme Court decision, na mga 3-4 ang error or inaccurate. So, anong tama doon? Isa. Pangalawa, yung motion to dismiss ng articles of impeachment, akala ko ba sinusunod mo yung sinabi ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, wala tayong jurisdiction. Wala nakalagay sa decision nila. Wala jurisdiction ng Senado. Never karoon ng jurisdiction. Anong dinidismiss mo? Wala pala tayong jurisdiction. Nakita mo yung contradiction? Doon mismo sa decision at hindi ng contradiction doon. Kaya nga inayos yung motion, ginawang motion to archive, wala nang dismiss. Tapos na tayo dyan, di ba? Kung din sa nagpo-propose ng motion to dismiss, i-dismiss namin. Antindi nila okay. I-establish niya muna na mahinang klase si Senator Rodante Marcoleta. Okay. contradiction So, pinakamagandang solusyon, ito'y natutunan ko throughout the years, is to lay on the table. I-table muna natin. Ang ibig sabihin nun, isaasang tabi natin. Pagdating sa pagpapabuti ng kalagayan ng kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino, hindi mo natutunan. Sa kahaba-haba ng panahon mo sa Senado, motion to table lang natutunan mo. Pagpapababa ng presyo ng kuryente, hindi mo rin natutunan. Wala talaga, motion to table lang talaga. Anak ng toko at lugi ho tayo. Sa pagpapasweldo dito, anak ng toko, tagal niya ng ilang dekada ka na dyan, motion to table lang pala may bibida mo sa amin.
Kasi ang isang motion to table, napakahalaga niyan. Panlima yan sa hierarchy ng mga motions eh. Ang ibig sabihin nun, pwede mo pang i-take up yun anytime. Anytime of the day. As a matter of fact, nung kinabukasan or sa gabi, nagbago isip natin, pwede natin bawingin agad. Kung nagdesisyon ng Supreme Court ng panibago, nag-rectify or anything to that effect, then we can pull it back. At doon natin pag-usapan muli. Ganun yung sinasabi ko. So, mukhang hindi yun ang nasa isip ng iba. Yung iba parang iniisip po, talagang gusto nilang i-dismiss. Oo. Yun pong binabanggit ninyo, yun nauna bago yung archive, yung motion na i-table po muna itong motion nga ni Senator Marcoleta. Yung tanong ko po kanina kay Manong Ted, sa archive po kasi ang sinasabi, pag archive yan, nagbago yung desisyon ng Korte Suprema, pagbobotohan nyo pa bago po ninyo pag-usapang muli o halongkatin yung articles of impeachment. Correct. Kapag Papawiin nasa mo. table po ba yan, anytime pwede pag-usapan, hindi na kailangan pang pagbotohan? Ganun po ba yun? Yes. Yun ang pagkakaiba nun. Tama ka. Kung lay on the table, isang motion lang yan, basta walang nag-object, wala ng debate, wala nang pinag-usapan. Doon sa archive, kailangan botohan mo pa yan. Kumbaga, yung sinasabi nyo po na once archive, it is dead, yun po talaga yun. Pero kasi may mga nagpupumilit na senador Ang sinasabi po kasi, yung interpretation nyo na motion to put it on the table, yun din yung interpretation nila ng archive na anytime, pwede daw po yung hugutin at pag-usapan. Hindi ganun yun eh. Pagboboto nila, sinabi nila yun, and I will hold them to that. Pero, Yun naman pala hindi ganun. Uy, yun naman pala Yun naman pala ang naging botohan. Kung hindi ganun, ba't ba't di ka nagwala-wala? Dapat pagka binago ng Korte Suprema, ha? Ano yun? Pag tinignan mo yung definition ng archive at saka yung paggamit ng mga parliaments, paggamit ng parliament ng archive, pareho ng paggamit ng, mas malala pa nga yung paggamit ng Supreme Court ng board na archive Sa kanila, pag in-archive, nalibing na Okay. Ganun ang akala nila doon sa complaint 1, 2, and 3. Makita mo sa decision nila, sinabi in-archive daw ng by mere adjournment of the 19th Congress. Di naman nag-adjourn ng 19th Congress, nag-adjourn for the election, for the Easter break. Walang nang in-archive ang Congress. Actually, kanina pang umaga to nakatab sa akin di ba? Sabi ko, anin ko to, ika nga, panghuli to. Para talagang solidong-solido ang dating, ika nga, di ba? Etong si Soto, hindi pa siya nakontento dun sa upo tayo niyang ginawa kahapon dyan sa plenaryo. Paggising ng umaga, automatic, kay Manong Ted Pailon, mabilis pa sa alas 4. Hindi naman in-archive Kinabukasan, after February 5, na pinorward yung articles of impeachment sa Senate, sa office ng Senate President. Yung February 6, pwede na nga i-archive lahat yung laman nun kasi mayroon ng isang automatic articles of impeachment na pinorward. Kaya doon pa lang napakatinding error Sabi ko nga, kung ako yung mga justice ng Supreme Court, I will fire my lawyers. Yung mga abogadong nagbigay sa kanila niya na ganito. I-hire ko yung mga gumraduate sa One Ball University, sabihin mo. Ipa-fire ko lahat ng lawyers ko. I-hire ko basta galing sa One Ball University. Siguradong ganun Makikita mo, dalawa author hindi naman isa Kahit sabihin nila, isa lang aponente. Lahat na nakakaintindi, sinasabi sa akin Boss, imposibleng isa lang yan. Tingnan mo, tagpi-tagpi Kumbaga sa may mga copy-paste Di ba yung Article 11, kinopy-paste 2 beses? Tito Sen... Sinong nag-advise sa'yo? Yung mga abogado mong graduate sa One Ball University? Boss, tignan mo naman, kinopy-paste May binabanggit po kayo kanina. Okay, isang tabi na natin yung impeachment ni VP Sara Duterte. In the future, kung may maghain ng impeachment, doon po talaga ang, kumbaga yung what's under the Constitution ang mas concern ninyo. Kasi sooner or later, mangyayari po ulit ito Meron na po ba nangyari naman in the past na na-archive ang articles of impeachment? And ito pong nangyari ngayon, na na-archive na nga po ito, ano po ang
posibilidad ng o ano ang implications po nito legally and politically sa mga susunod na ihahain na impeachment? Yung una po, yes, may mga in-archive na kami. Yung articles of impeachment ni then President Estrada. In-archive namin kung di ako nagkakamali, ako pa nag-motion to archive doon. Dahil nag-walk out yung tapos iti-take up namin, nawala Ganun nawala yung, hindi naman jurisdiction, nawala yung trial. So, sumunod, yun din kay, yung articles of impeachment yata kay Gutierrez, if I'm not mistaken. This time, I'm not sure. Gutierrez ba or somebody else. Basta in-archive din namin yun. Sapagkat hindi na natuloy, nag-resign. Pero, so may mga na-archive na. At nakita mo naman, pag in-archive, ibig sabihin tapos na. In-archive na Kaya ayokong gamitin sana yung word na archive kaya lalo namang ayokong gamitin yung word na dismiss. Kung hinta mo, hindi ako nasagot Nung tinanong ko, paano ako nagbago isip ng Supreme Court? Di raw magbabago. Never daw nangyari. O sinight ni Senator Risa, ang daming beses palang unanimous, nagbago. At sa Hindi naman unanimous. Pinakita nitong si Banat Bay yung mga ruling na binanggit nitong si Risa Hontiveros, hindi naman pala unanimous. 4-6. Majority lang. Kau naman Panoorin nyo yung muling video nitong si Banat. Inisa-isa niya yung binanggit ni Risa Hontiveros. Yan ang problema dito yan ang problema dito. saka paano mo tinatawag na unanimous ito? 13 lang Yung isa ang inhibit, nag-abstain, yung isa absent. Paano naging unanimous yun? Ang unanimous, 15. Hindi ba? Pero ilang beses na nangyari sa Supreme Court pala yung unanimous, nire-reverse nila Paano ngayon pag nag-reverse? Yan ang tinatanong ko kay Senator Marcoleta. O paano pag nag-reverse? Ano ngayon? Hihilahin ulit sa archive. Hihilahin ulit sa archive. Napakaayos na usapan. Nakalimutan mo na kagad. Speculative daw. Ang bihira, oo. Di ba yun ang sinagot sa akin? Kaya nga speculative na yung tanong ko Ano gagawin natin? Hindi ba? Yan ang sinasabi ko, dinismiss mo na. Kaya nga hindi pwede yung i-dismiss. Yan ang sinasabi ko. Iba yung nasa table ito, anytime pwede natin bunutin pag nagbago isip ng Supreme Court at baka nakita ng Supreme Court. Nagalit sa mga abogado nila doon kung ano-ano sinubo sa kanila. Di ba? Sabihin nga na, Tekman, di naman pala tama nila.